Hi, Susas! It's Miss Jade. Mag-pop ka din. Di ko kaya, Michelle D. Di ko talaga kaya, Mark. Mararanasan mo lahat ng buhay ng tao before ka maging God. So feeling ko naranasan ko na lahat ng buhay ng tao ngayon in my span of life. Okay, Jade. Go. Kung ma-achieve ko, kung mapapasa akin ang Drag Race Crown, ay wait lang, mag-i-English ako para international. Yung first prom na pinuntahan ko, before yung prom na hindi ako pinapasok, pinapasok ako and yung school is naging issue na may nakapasok na trans woman. Yung mga baklang nag-aaral doon, parang pinatawag sila, tapos may prayer, na pinag-prayer meeting sila. Sorry, meron na po akong bagong tagline ngayon. Ako po si Michelle D, ang power top sa makeup ng Bangi, Ilocos. Jade So, finally, welcome to Makeup Session Season 3! Hello, Michelle. Isang ang ano dyan, isang Jade with that clack and Okay. ano. Hi, Susas! It's Miss Jade. Correct! Di ko kasi kaya mag Dapat ikaw din. Di ko, Mag-pop ka din. di ko kaya Michelle D. Di ko talaga kaya, Mark. Anyway, supposedly, season 2 pa si Jade. Pero, wala na-move nang na-move kasi I think she was in Canada that time nung nag-uusap pa tayo. yeah. Or US? Canada. Canada. Okay. Nag-ano ako, nag-pride show ako doon. So ayun, hindi natuloy. But now we're here in season 3. And of course, it's better kasi season 3 ka nag-appear. Right? yes. Better. So anyway, alam mo, sobrang fan ako ng drag makeup. Kaya gusto nating ipakita ang kanyang makeup kit. Ayan! Hindi pa ito Ayan. lahat yun, pero Oo. isa siya sa mga kit. Ang dami niyang multiple na Oo, bags. hindi natin pwedeng ipakita na lahat. Zuka. Nakita ko nag-attend ka ng concert. Kumusta? So, galing ako sa Doja Cat concert. Sobrang galing niya. Wala siyang dancers. Stage presence lang Pero yung baon ano? ni Bakla, tsaka yung band niya. Performance. Mahilig ka sa mga concerts, di ba? Sabi mo? Yeah. Hindi ako fan ni Doja Cat, pero I was there to witness her glory. And sobrang nasatisfy ako. And medyo talagang pinag-aaralan ko yung mga concert ngayon eh. Oo. Tatanungin ko yun sa'yo later. And aside from Doja Cat, nag-attend ka rin ng Tyla. Oo, yeah. Nag-attend Ayun, ka rin favorite ng ko si Tyla. Beyonce. Beyonce, mother. Oo. Tapos pag nag-attend talaga siya ng mga concert, talagang naka-full on. And can I just say, ang kinis ng mukha ni Jade. Ay, thank you. Ang kinis ng skin, I love that. How do you take care of your skin? Meron akong skincare na ginagamit eh. Pwede ko bang banggitin? Oo naman. Yung Slurp Laboratories. Slurp. Parang ever since na nag-collab kami, parang kinontak ko na sila na ayoko na magbago po ng skincare. Padalan niyo na po ako palagi. Kasi nagustuhan mo yung formula. Oo. In Tapos fairness. ayun, willing naman sila may ano yan? Orasyon ba? Orasyon? Hindi, ano yung Rasyon. Rasyon ng skincare. Iba yung orasyon. Iba pala yun. Di ba yung orasyon? Tapos, at saka din, imamatch mo din ng facial every month. Yes. Kumbaga ano yan eh, kasama yung skincare plus facial every month, combine para Jade Song skin. Diba? At saka tubig at langis. Tubig at ano yan? Slay. Mga ano dyan, yung mga viewers natin dito sa studio, alam nila yung tubig at langis. So, alam mo, nakita ko yung video mo na sabi mo doon, Beyonce noticed me 3 times. Nangyari doon, sis? Gawas gagi. Sobrang di ko in-expect. Ay, di talaga in-expect. Pero asa papansin, napansin niya ako. And, Wait lang, parang 2 araw ka ba nag-nanood? Yeah, 2 araw Oo, nanood. kasi yung isang video mo, nasa malayo ka. Yeah. Tapos yung isang video mo, nasa malapit ka na sa kanya. Parang Yeah. standing dun sa harap talaga, girl. Yung una kong Oh, binili go. na ticket is yung
yung mosh pit kasi finally afford ko na sa wakas. Tapos, nung yung yung second show ko na napanood, actually nauna muna yung second show kong pinanood. Parang ko muna yon. Biglaan ko na lang siya binili. Kasi nung nandun na ako sa London, naisip ko na andito na ako and bukas na yung show na hindi ko naman pupuntahan pa. Pero since nandito na ako, panoorin ko siya ng malayuan para makita ko yung buong setup nung concert. I love Para that idea. pag-aralan ko talaga siya. I love that idea. Yung lights, Oo, production, tama. yung design. Everything. The Talagang- full-on, full prod ng isang concert. Okay, before ko tanungin yung second question ko is, normal ba yan na ganyan ka-dark yung foundation mo, Jade? Yeah. Ganyan talaga. Hindi, sabihin ko lang sa mga audience natin kasi alam mo yung mga audience natin very concerned sa Yeah. tone, sa shade ng foundation ng mga makeup sessions guest natin, 'di ba? So, is this normal? Yes, this is normal kasi nag-oxidize tong foundation na to. I'm using House Labs. Yung mga foundation ko, 2 shades or 1 shade darker than my skin tone. Why? Para pag nilighten up ko yung Mga concealer. Yeah, all the powders. nag 2 shades or 3 shades lighter than my skin tone. Yung concealer ko naman. So parang nagbabalance out siya. Okay. Tapos kaya ako sinasabihan ng mga tao na parang, oh my God, she looks like a walking Facetune o kaya walking bold glamour filter. Dahil dito, Noted. parang dark yung yung base mo, Yeah. tapos ang light nung mga Lahat-lahat. highlights mo, nagme-make sense siya, tapos pag kinontour mo pa, Noted. magme-make sense siya sa huli. So, ayan, di ba nga, tinignan ka ni Beyonce, hindi lang isang beses, 3 beses. Oo. Para ba kayong nung tumingin ba siya sa'yo, para kayong nag-connect? Na Yeah, ganun. Mama, Ganun talaga. ganun. Mother and daughter connection. Hindi kaya girl, hindi kaya baka sa past life, baka talagang mother and daughter talaga kayo? Hindi. Actually, yeah, may factor din yun. And feeling ko kasi yung next life ko, God na ako. Oh, shit. Wow. Bless. Kasi di ba, Bless. yung reincarnation, infinite. Correct. Mararanasan mo lahat ng buhay ng tao before ka maging God. So feeling ko, naranasan ko na lahat ng buhay ng tao ngayon in my span of life. Okay, Jade. Go. Shit. Parang lahat ng kasalanan yun na feel ko, naranasan ko, na pagdaanan ko, buhat-buhat ko siya ngayon. At next life, mag-e-evolve na ako into the goddessa that I am. It's not just a title, but it's an internal meaning Yeah. within oneself. Yes. Ganyang kineme, di ba? I love Ganon. that. And then now, nakita ko na nagpo-pole dancing ka since when? Nag-start ako mag-pole dancing, before pandemic pa actually. So, mga during college years Ay, ko. ang tagal na pala. So, parang mga ako, 18 or 19. 18 or 19. Tagal na. Tapos, parang 2 years ako nagpo-pole dancing. Tapos, nag-stop kasi nga, pandemic. And lahat nag-close. So, nag-close lahat ng mga studios, ganyan. So, tapos, nag-start na rin yung, di ba nasa bahay tayo palagi, nagsa-start ako magkaroon ng insecurity sa katawan ko na ang laki ng braso ko, ang laki ng chest ko. Wala pa akong surgery. Tapos, nagpo-pole ako. So, medyo insecurity na nga ako sa katawan ko na natural na lalaki. Tapos nagiging mas maskulado pa. Oo. So parang double pole was your way of like workout na rin, Oo. ganon, maintaining your figure. Ano yung part ng katawan na nawo-workout talaga when doing the pole dance? Like what part of your core. Actually parang lahat. Lahat? Pero braso, core. So it's a Tsaka total legs. body. It's a Oo, total body talaga. workout. And I can see a lot of women does that also. Is it your form of meditating also, yung pole dancing? Kind of, pero mayroon ako talagang nilalaan na time na pag-meditate. To meditate. Yeah, Really? every day. Ano yun? Go. So, I wanna know. every day, magsa-stretch ako. Yun yung meditation. Okay. Before mag-pole, Pole. may meditation. Stretching,
Tapos nakikinig ako sa mga affirmations. Tapos hindi lang affirmations. Noong una, na-discover ko yung mga affirmations, di ba? Tapos meron pala sa YouTube na mga life lessons na talagang mabubukas yung spiritual self mo. Naipi-play mo na lang, papakinggan mo actually. Tapos And then, nakasubscribe ako sa ano na yun, sa channel na yun. Everyday sila nag-upload. Tapos everyday, iba-iba yung ano nila, yung mga title ng videos. Noong una, affirmations yung pinapanood ko. Tapos, na-discover ko yung mga lessons. Like, kunyari, example, yung title is, "This video will appear when you need it." Ganon. Tapos Yeah. pag pinindot ko, tapos alam mo, I feel like maano siya talaga, si Jade, mapaniwala. Hindi naman mapaniwala, pero meron siyang mga belief na ganyan. Like, if it's meant for me. yes, ganon. Maano ka, mahilig ka sa mga signs. Spiritual. Mga angel numbers. Yes. Ay, kami rin. Nag-ano kami dito. Mapagpaniwala din kami sa mga ganyan. Yes. Although, ano yan parang it's someone's choice to believe or not, but it's there. Oh, ito. Kailan naman nag-start yung Esoterica? Tama? Esoterica, Filipina, Baphomet, Goddessa, Persona. Okay. Na-embody ko siya parang last year lang, officially, si Esoterica. Pero ever since, esoteric na talaga ako. Ano bang definition ng esoteric? Esoteric is you believe in beliefs na onti lang yung tao and yung may specialized knowledge lang yung makakaalam. Alam. So Okay. parang medyo secret knowledge. Secret Ganon. knowledge siya. Oh, how about the Baphomet? Ano yung, ngayon ko lang narinig ang Baphomet. Si Baphomet, character na kinreate ko na inspired from Baphomet. Kasi ginawa ko siya sa Baphomet. wildlife couture namin sa challenge sa Drag Race. Tapos, that's me acknowledging my inner demons to showcase it sa drag ko. Buti naman hindi yung mga pinagsasabihan mo niyan. Pag kunyari, ine-explain mo yung sarili mo or like, like someone like me, I am curious about, uy, what does this mean? Ganyan. Buti hindi ka pa nakakuha ng parang, ano yun? Ano yan? Hindi ka nagaganyan. Meron. Meron naman. May mga instance. Pero pag in-explain ko, bahala ka nga dyan sa amats mo, mga ganon-ganon. Hindi mo masagot. Alam mo, Pero bahala ka na dyan. ina-acknowledge ko din yung mga ganon na hindi lahat maiintindihan ako. That's why esoteric. Esoterica, that's why it's unique. Not everyone can understand the esotericness knowledge. But can you honestly say that you having unique beliefs is you're still a good person at the end of the day? Yes, of course. Kasi if I could teach I am you, you are me. We are all one with it. We could have an amazing world where negativity could not grow and foster. And aliens would have a smile on their faces. Kapun kap. Namaste, Ana. At dahil nga lutong-luto yung speech mo na yon kanina, ilang oras niluluto ang isang Jade So full glam concoction? Usually. Usually, Pag go to, 2 hours. Pag drag, 4 hours. 4 hours. Ano yan? Head to toe, ah? Head to... Oo, yung complete na. Complete head to toe. recipe. Oh. Pero pag nagmamadali, 3 hours. And sabi nila, Kaya naman magmadali. Oo, and sabi nila, yung preparation time mo na yun, ayaw mo iniistorbo ka. Gusto mo talaga, Oo. gusto mo talagang nakafocus ka dun. Kaya nga, I tend to be struggling kapag nasa clubs. Kasi ang daming tao, ang lakas ng music, tapos kakausapin mo si ganito, tapos nagdadrag ka. So, ang hirap. So, may mga times ako na nalilate sa mga gig. Noong una. No, kasi di ba bedroom queen ako, wala akong background and anything. Tapos na-acknowledge na rin yun ng mga, mga colleagues ko ngayon na parang gets na nila na wala siyang background kaya parang everything is new to her. So ngayon,
ngayong hasang-hasa na ako, hindi na ako nalilate. Hindi na. And usually ba, ang mga bedroom queens are performers or hindi? May times na yes, may times na hindi. Pero mostly hindi. Hindi. Kasi diba, so, GL. GL. Sila yung mga GL. Oo. Maganda lang. Oo, ganda lang, sapat na. GL ka. GL lang. Oo. So, pero di ba, nagpe-perform ka minsan? May mga may mga pili-piling mga moments na nagpe-perform ka. 18 years old ako na open sa clubs. Kasi parang first time ko manood ng drag show, yung kay Naomi Smalls. Tapos, doon ako na-surprise na, oh my God, may ganito palang part ng kabaklaan. Ayun na, nagtuloy-tuloy na may ganito palang, pwede palang mag-build ng families. May ganito, may ganito palang mundo. Yun. Sa LGBT. Oo, yun yung nakapag-open ng ng idea mo about ito. Yeah, tapos may competition na drag lip syncs. Tapos sumali ako dahil lang gusto ko magpapansin at gusto ko makita din. Yung parang I wanna be out in the world. Tapos doon na ako nag-start mag-perform. So since you have this very, very unique style, and actually it's out of this world kasi I see a lot of drag queens and I see a lot of performers out there and she's very unique. That's why nga I was really interested to put her in makeup sessions because Thank you. she's so unique. I love her style and all of that, and it has taken you so far. Naging video vixen ka sa Video ni FKA Twigs. FKA Twigs. And parang nakita ko dun sa caption nung in-invite ka ni FKA Twigs is parang last day mo na ba yun sa London Oo, last day that ko yun time? before my flight. Kasi anong ginagawa mo sa London that time? Manonood ng Shoot ka Beyonce. yun din yun. Oo. Ang daming nangyari sa London trip na yan. Kakatapos lang mapansin ni Beyonce, tapos Oo. biglang, hoy, sumali ka dito sa shoot. Paano ka nila nahanap? Sino sa'yo? Nag-contact sa'yo? Paano? Yung naging friend ko na alien din siya. So I met a friend na friend ni Tintin. So alam mo yon, pag dolls, si Tintin kasi is a trans woman. So kapag dolls, may instinct na friends tayo agad. Ganun. And sisters. So nag-meet kami, ayan, so doll hung out, tapos dun na ako na-open up sa circle nila. Tapos na-meet ko yung jowa niya. Tapos yung jowa niya kasi producer ng rave, tapos friend ni FK Twigs. Since, yun nga, sabi ko nga kanina, that this unique persona of yours has taken you so far, part of it, of this persona, is your tattoos. Oh, yes. You have so many Isa pa yun tattoos. sa transformation. Yung nagpa-cover up tattoo ako, which is this one, last September. Tapos kakatapos lang niya this month. So, kinover up tattoo ko kasi medyo hindi na nag-a-align sa Aesthetic mo. aesthetic ko yung dati kong tattoos. Aha. I mean, hindi ko naman binubura yung mga meanings nung before na Oo. tattoos. Parang ko lang, in-evolve. It's still part of you. Kumbaga, yun yung pinagdaanan ko sa buhay ko. Tapos, kasama siya sa goddessification, which is changing the whole look. Yeah, so it's it's really part of the process of goddessification. Yes. How far are you in your goddessification journey? Nasa halfway. Halfway I pa think lang. halfway pa lang. So meron pang halfway. Kasi 26 years old pa lang ako eh. Oo. Ang meaning kasi nung tattoo ko na to, kasama to sa goddessification eh. Na-open ko yung crown chakra ko. Crown chakra! Chakra! Kailan mo masasabi na magiging complete na yung goddessification mo kung na-achieve mo na yung kung ano man yun? I think it's the Drag Race crown. Manifest! Ayun yung finish line ko. Girl, malakas mag-manifest ang makeup sessions. Oo, tama. Eh di, abangan namin yan. Abangan yan. Sabi mo kasi sa akin kanina, dito sa scarlet mo, kung ma-achieve niya yung something, papa-scarlet niya ulit. Ang tanong ko sa'yo ngayon, sasabihin mo din ba sa sarili mo na okay, pag ma-achieve ko yung Drag Race crown, magsuscarlet ulit ako? Let's go. Let's go. Ready? Okay.
Kung ma-achieve ko, kung mapapasa akin ang Drag Race crown, ay wait lang, mag-i-English ako para international. If I will earn the Drag Race crown and scepter and the prize, I will shave again my head into the scarlet. Correct! Tama! Deal. Di ba deal? May deal kami dito. Deal! Oh, kala nyo nasabi na ni Jade yan. Wala nang bawian yan. So now, Jade, alam ko na sobrang glamorous ng life mo. You have a very glamorous life because of all this. Thank you. The way you carry yourself, and you're always glammed wherever you go. And actually, sa lahat ng event, kung saan kita nakikita, talagang all out, Jade, so glam ka talaga. Now, I wonder, kumusta naman si Jade sa bahay? Pag wala siyang walang glam. Pag walang glove, nakasuot lang ako ng sports bra to support my suso. Kasi Tama. ayoko magsag. Tapos, nakasuot ako ng biker short. Kasi to support my balakang. Oh. Tapos hindi ako nag-stop mag-work. Yes. Like, every day ako nag-work. Anong ginagawa mo, even if hindi ka naka-glam pero nag-work, what do you do usually? Like, kunyari, create ng pyesa, visuals, concept, anong gagawin ko next? Meditation, stretching, classes, have fun with friends. Di ko kakalimutan yun. Tapos, family. Spending time with family also. Every day. Noong una, doll shenanigans yung tawag ko kasi yun yung charisma and uniqueness ko. Ngayon, in-upgrade na natin siya to Godessa behavior, showcasing your true self. So, that means yun yung charisma and uniqueness ko. Tama. So parang nacha-checkan ko yung charisma, uniqueness, nerve, and talent ni RuPaul. Ang dami mong definition sa sarili mo. Sometimes ba hindi ka nako-confuse? Kung ano ka right now, kung ano ka Ay, may ganon, may kung ano ganon, ka may- tomorrow. Do you ever get confused? Yeah, may ganon. Kunyari kapag sad or not in a Godessa, Mode ka. not in a Godessa state of mind, I acknowledge pa din. Kasi hindi pwedeng ang taas lang natin palagi. You also have your normal self, which Yeah. is... Pag vulnerable Oo. talaga. Ilabas mo yan. di So ba? sa mga normal things na pinagdadaanan mo din, like normal situations in your life, like probably you're going through something, sino ang pinaka best friend mo that you share those moments with? My team. Your team. My team are my best friends. Okay, so what's usually the conversation yung bonding pag mga namin, ganyan? team building. Team building. Ano pang hindi gawa sa'yo? Ano pa ba? Mag-ahanap ng padi. Yung... Ano pa? Wala akong masabi, sis! So parang lahat-lahat talaga kay Jade has been transformed. Oo. Physically, internally, parang nagbagong tao mentally. talaga. And mentally, spiritually, lahat. And do you think marami pang process yan? Oo, hindi Iba-iba pa to pang tapos. changes. Nasa 26 pa lang ako. Yeah. And nasa kalahati pa lang ako ng buhay ko. So you're Kalahati ba? So 50 lang, hanggang 50 lang ako? Ano naman ang mga wild nights para kay Jade? So, do you party? God. Do you drink? Do you have fun? What is a fun wild night for Miss Jade So? I think ang wild night sa akin is currently the raves Parties. and the afters. The afters. At yung afters. Meron din kamusta? na hindi kailangan ng afters. Ano lang, bahay lang, taong bahay. Ganun. So, mahilig ka, lumabas, pumarty, Oo, and pag rave. have fun. Kasi Rave kapag is, rave is the party, right? Nightclub, pag drag party, hindi ko na siya bet. Kasi not really hindi ko bet yung nangyayari ha. Kasi parang pag drag club for me, trabaho siya. You're in the work mode kasi Oo. pag drag eh. Pero kung hindi siya Pag work hindi mode. siya work mode, rave.
I enjoy techno raves. And actually, I'm gonna produce my own produced rave. So, rave party. Yeah. Hindi lang yung song, kundi party. Yes. Where? Saan mo siya binabalak? To be confirmed pa yung venue. okay. So, ngayon, conceptualizing, usap with the collaborators and everything. That's very unique. And that's Tapos, very you. Yeah, magdadrop na din brand. ako ng song on that night. Oo. At sabi niya sa akin kanina is may plano siya na mag-produce ng 5 songs and they're on their way. Tapos feeling being ko dadami pa composed. para album na. Oo, album. Hindi lang song, hindi lang single, a whole album. Although, meron na siyang song. Na-feature na siya sa isang song, di ba? Yung Kanti 2.0. Tsaka si Power Top na Bratzy, yung una-una kong song. Yan. Speaking of Power Top, Power Top ka kasi eh. Oo, Power Top talaga. Pa-explain ng Power Top sa mga hindi nakakaintindi sa Power Top. Power Top Kasi is... minsan din naguguluhan din ako, promise. Oh, go. Double meaning siya. So, unang meaning is yung kung ano ka sa bed, yung position mo sa bed. Sexuality. Yeah, sexual. But at the same time, versatop din ako. Versatop. Versatop ka din. Feeling ko na versatop ako. Hindi, sabi mo sa isang interview mo, power top ka. Kasi ang bet May times. mo. May times. So, pwede ka nang tawagin Versa? Oo, Versa. Okay. So, versatop na Bratzy. Go. Tapos, power top means power top sa competition, sa drag world. Pwede ko bang tawagin yung sarili ko na power top sa career? Oo, sa career, tama! Ganda ng manifestation na yan. Power top sa makeup. Oh! Ay, pwede! Power top sa makeup. Sorry, meron na po akong bagong tagline ngayon. Ako po si Michelle D, ang power top sa makeup ng Bangi, Ilocos. Philippines pala. Oh! Buong Philippines. Ayun pala. Ang power top ng makeup from Philippines. So right now, dahil nasabi na nga natin na power top ka and everything, that's your preference, right? True. Are you looking for an ideal relationship right now? Meron bang hinahanap ang isang Jade? So baka ma-manifest na rin natin. Sige, manifest natin dito. Tama. So, physically, alam niyo yung itsura ng Predator, yung bida sa Predator. Hoy, yan ba yung story mo? Oo, yung in-story ko. ka kanina, nakita ko yung story mo, gano'n. Yun yung standard of men ko. Alam mo, normal ka ba? Normal ka pa ba? Oh my God, hindi na. Are you a human Hindi na nga. being? Go, describe. Either... Or ganito Either yung na lang. gumaganap. Para, or- gumaganap. Yung Kasi in reality character. world, Oo. yung gumaganap. Oo. Pero in my fantasy, In your fantasy, yun. yun mismo, Oo, yung Predator. tama. Kasi kapag nakadrag ako, yung nakita mo yung recent photo ko na white yung mata. Tas Alien nasa ka pool rin ako. eh. Oo. If ganun yung itsura ko, tapos ganun yung itsura ng jowa ko. Bagay kayo. In the fantasy world. Oo, tapos in diba? reality, eto, nagiging tao kami. Ganon. Alam mo, ano yan? Fantasy Kung sino nga man talaga. yon, I love that kung fantasy. sino man yung may mindset na nagtra-transform din. Diba? Gets? Alam mo, very specific siya. Pero I'm pretty sure there's Oo. 8 billion people in the world, you will find it. Ganun. Tingin mo Or- ba dito sa Philippines mo mahahanap yung mga ganyan? Parang usually sa ibang Yeah. bansa yung ganun. Meron Yeah. dito? Or, Hindi, sa ibang Diba? bansa. Nung Ibang napunta bansa? ako doon, Diyosa ako, sis. Diba? As Benta ka in, talaga sa samba. Oo. Sinasamba nila ako. Doon ko na-experience na sobrang gagaling magtumuhan. Oo. Ang galing talaga. Para sila Saan? nagsisirkus. Ito. Anong country? Rate mo by country. Yung pinakamagagaling tumawad. Go. Top 3. Germans. Usually mga European. Dutch. Dutch. So, ito mga taga-Netherlands. Netherlands, yan. Ay, ang yayami pa naman ng mga Oo. taga-Netherlands. Tsaka British. Sa London. Tsaka sa Canada, nung nag-Canada din ako. Compare the experience from ibang bansa than your experiences here in the Philippines. Ano talaga yung power top experiences talaga? Oh. Oy, kasi bali mo, iba din yung experience dito sa Philippines, di ba? We don't know. Baka may mga magagaling din ng Pinoy tumawad. Oo. Pumapasok sa isip ko, ang power top experience ko, hindi siya guys. It's about my drag career.
drag career na power top experience is Philippines. Philippines. Iba talaga dito yung drag. Isa sa mga talagang pinanood ko sa'yo is yung nung kwento mo sa Drag Race, yung about nangyari sa prom, na hindi ka pinapasok ng school ninyo because nakadamit pang babae ka for prom, and that was when you were 13 years old or 14 years old? Magsi-16, so 15. 15, tama. You were 15 years old. And kunento mo dun sa isa sa mga clips sa Drag Race, yung nangyari sa'yo on that moment. Pero ang hindi flinash doon sa Drag Race is yung pangalan ng teacher mo na sumama sa'yo sa labas. Si Teacher Mean Salimbangon. So, I would love to... Hindi ko siya kinakalimutan. Every time na dumadaan siya sa feed ko or nare-reshare yung story na yon o may mga articles about it, sinesend ko sa kanya. Nag-uusap Tama. kami. Tapos, sobrang proud niya sa akin na layo ng narating mo. And parang grabe, from that moment na sinamahan niya ako, yun yung parang isa sa mga tao na bumelieve sa akin, sa knowledge ko. Kasi nung time na yun, walang may alam kung ano ang pagiging trans. Tama. So ngayon, parang ako na may alam, kailangan kong spread iyon at kailangan malaman ng lahat na may taong ganito. I believe kasi may mga, hindi lang ako mag-isa sa story ko na yon. Kasi during times na na-experience ko siya, yung first prom na pinuntahan ko, before yung prom na hindi ako pinapasok, pinapasok ako and yung school is so all boys. Tapos nagpapasok ng di ba yung parang pwede silang mag-invite ng outsiders ng partner nila. Naging issue pala siya. Parang nagsumbong sa akin yung mga trans na ngayon na doon nag-aral. Kasi nung time na after kung pumunta sa prom nila, naging issue na may nakapasok na trans woman. Yung mga baklang nag-aaral doon, parang pinatawag sila, tapos may prayer, na pinag-prayer meeting sila. Pero at the same time, parang nagte-thank you sila na hindi sa na-experience nila. Nagte-thank you sila dahil ang tapang ko. Yes. Parang gusto din nilang magsalita. Pero hindi nila kaya. Pero nung nagsalita ako, Nabigyan sila ng Oo, lakas ng yeah. loob to also share their nag-speak up din stories. sila. That's nice, right? Magiging okay yung mga different beliefs. Kapag we practice our beliefs in a way na walang nakakatapak ng tao. Yes, as long as wala Kasi namang kung may nakakatapak. belief ka, sarilihin mo siya, wag ka mandamay ng tao. Nung ni-reveal mo yung story mo na yon, and it was such a powerful story actually, I was even moved by it. And it really made me emotional. After that, did it make you feel more fearless na? To Sobra. harapin ang iba pang challenges and iba pang Sobra. mga kine-carry mo in yourself. Tapos Was parang pumasok yung advocacy na ibang advocacy it sa'yo? na gusto kong ipaglaban din. Isang palakpakan para kay Jane doon sa ginawa niya na yun. And also, I'd like really also to acknowledge yung teacher na sumama sa kanya sa labas. Hindi matanggal sa isip ko yun eh. Kasi I also believe kasi na out of all the 99 people that won't believe you, you only need one to believe you, and That's my teacher. your teacher. And we always give And credits. that's why she's a teacher. Tama. Kasi nga, she's being a teacher. She stands, di ba? Work, di ba? Yun ang work, we di ba always- talaga? So, meron lang tayong laro segment dito sa Makeup Sessions. Laruso. So, I'm gonna call this game Wild Thoughts. Okay? So, ang gagawin mo lang, meron lang akong mga keywords na sasabihin sa'yo, and without saying any word, give me your best expression how you want those keywords. Oh, okay. Okay. So, guning na agad. Okay, ito. Number 1, poppers.
Ganyan. Okay. Quantum jump. Ayun pala yung ganon. Go. Ay, ganito pala. Okay lang maano. Tapos yung poppers, gumaganon. Power bottom. Lip to lelap. Ay. Parang iba yun. Bet. At of course, makeup sessions. Madedemonetize naman tayo sa eto na. ginagawa natin. Makeup sessions with MD. So, ayun, Kasi nakaka-queen siya. Tama. So, ayun, thank you so much, Jane. Palakpakan. Alright! Yeah, flowers. Thank You you. so much. Milo's flowers for our flowers. Thank you. Ano masasabi mo sa episode natin? Ang today? ganda. Ang ganda nung episode na to. Maraming mapupulot na aral and at the same time, I kind of redeemed. Inisip ko yung word na redeemed. And I kind of showcase the new Miss Jade. So, Tama. And in fairness, Thank you for having I really loved our conversation today. And ang dami kong natutunan actually. Ang dami kong natutunan about you, about your beliefs, about your activism and all of that. And sana yung mga viewers natin marami ring natutunan, di ba? So meron ka bang mga gustong i-promote? abangan niyo yung rave na pinoproduce ko right now. She's in her conceptualizing era and see you guys there. Tama. What about your social media, your songs? and My social media is Miss Jade So everywhere with #1 kasi you know that already. And also my merchiana on Shopee. It's Miss Jade Store. And I want to see you guys all in one of my shows, either in meet and greets or in the audience area. See you guys there. Tama! And there you have it. Thank you so much for watching this episode of Makeup Session Season 3. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye! Bye! Mwah! We're not going into the void. We're just going to the vortex Tama. to live our truest self.